Okay, magandang hapon at magandang gabi po at magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. Okay, pag-usapan po natin itong nangyaring itong si PBBM ay hindi na natuwa sa ginagawa ng China. Kaya nag-utos itong si PBBM na sa Philippine Army na bumili na ng mga air defense missile. Ito pong air defense missile ay manggagaling po sa bansang India at nilaanan po ito ng ating gobyerno ng $200 million. Okay, ito pong pagbili ng mid-range or short-range missile. Ito po ay isang anti-air missile at ganun din po sa mga merong banta ng pag-atake ng missile. Ito pong short-range air defense missile na to ang pangunahing depensa. Pero bago po natin ito pag-usapan, ako po ay humihiling sa inyo ng pabor na like, share, and subscribe ng ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV, para sa tuloy-tuloy nating kwentuhan at talakayan sa nangyayari dito sa loob at labas ng ating bansa. Okay, totoo po, ito pong news na to, ito pong outlet item na to ay nanggaling po dito mismo sa GMA News. At ito pong ulat na to ay pinabulaanan mismo ni Philippine Army Lieutenant General na si Roy Galido. Okay, itong pagbili ng o yung pag-acquire ng short-range air defense system to project its force ng missile. Ito po ay nababagay dahil tayo po ay naka-acquire din ng mid-range at long-range missile sa India. Ito pong tinatawag na BrahMos. Kaya meron pong pagkakahawig yung paggawa ng BrahMos dito sa may short-range na air defense missile. Kaya ito po ang gustong ma-acquire ni PBBM at ng ating AFP, maging si Defense Secretary Gibo Teodoro. Dahil nga po maganda po itong pangdepensa. Okay. At ito pong Philippine Army ay naglaan po ng pondo ng pagbili ng sistemang ito. Sa kasalukuyan ay isinasagawa na po yung mga hakbang, kumbaga pinagmimitingan na at pinagpaplanuhan na yung pagkuha, bagamat wala pa talagang direktang kumbaga wala pa talagang napirmahan, pero meron na pong pinag-uusapan yung particular yung sistema ng pagpili o yung kanilang kung anong interesadong kunin netong ating bansa. Ito po yung tinatawag na Akash missile. Ito pong Akash ito po rin yung may gawa ng BrahMos. Ito po ay galing sa bansang India. Ito pong Akash missile na to ay itong short range lang po to. Ito ay nakalagay sa isang armor vehicle. Okay, at ito po ay kadalasan may walong launcher. Yung iba naman po ay 4 lang. Depende po sa ikakabit. Okay, ito po ay nakakabit lang sa isang armor vehicle. Yung iba naman po ay dinadala at ipinupwesto sa isang strategic location. Okay, at
Itong Akash po missile na to ng India ay may kakayahang tumama sa mga target hanggang 25 kilometro ang layo. Dahil nga po sa ginagawang sunod-sunod na pambabastos o pang-aasar, di po natin alam kung anong tawag sa ginagawa ng China, yung pagpasok, labas-masok sa ating teritoryo ng walang kaukulang pahintulot sa ating otoridad ay hindi na po magandang tignan. At maging ang mga international community gaya ng US, ng Europa, ng Japan, Australia ay napupuna na rin itong mga ginagawa ng China. Kaya nung nakarang araw lang po ay pinasok din ng Canada, ng Australia, ng US ang Taiwan Strait hanggang sa South China Sea nang wala ding pahintulot sa China. Para ipakita ng mga bansang ito kung ano ang ginagawa ng China sa ibang bansa na ayaw nilang gawin sa kanila ay ginagawa ng mga malalakas na bansa. At nagrereklamo din naman sila. Hindi mo maintindihan talaga itong mga ugali ng incheck. Ayaw nilang gawin sa kanila yung mga ginagawa nilang hindi maganda sa mga karatig bansa nila. Gaya natin at sa may Taiwan, maging dito sa bansa ng Australia ay ginagawa nila yung mga pangharas. At sinasabi nila na nakahanda daw sila, anuman ang gawin, anuman daw ang mangyari. Kung sakaling magkaroon daw ng pag-atake, nakahanda daw ang China. Di ba? Pero hindi naman nila magawa-gawang umatake. Kahit nga sa bansa ng Taiwan, hindi nila kayang gawin yung mga sinasabi nilang salita na pag-atake. Puro pananakot lang ang kanilang kayang gawin. Dahil sa totoo lang, itong China ay takot din sa gera. Ayaw din nila. Dahil nandiyan dyan ang malakas na US. Dahil ang US ay subok po sa katatagan sa gera. Maging itong Germany ay nagpapaabot na rin ng protesta sa ginagawa ng China. Ngayon balik po tayo dito sa may pag-acquire o pagbili ng defense missile ng Pilipinas. Okay. Ang napupusuan nga po ng ating Pangulo at ng ating AFP ay itong yung Akash missile. Itong short range missile na galing po sa India. Ang sumunod po dyan, itong gusto nila yung gawa sa bansang Japan. Ngunit wala pa pong detalye kung anong klaseng missile ito. Ngunit defense missile din po ito. Kasi itong mga to ay may kasama na pong radar system. Okay, hindi lang po basta-basta bibili ng missile na air defense. May kasama po itong radar para ma-detect kung merong isang pag-atake. Okay, na nangyayari. Kaya agad na a-action itong mga missile ng short range. Okay, at ito namang China, particular sa mga usaping kaugnay sa West Philippine Sea, ay patuloy itong China sa pagprotesta dito sa hindi mamatay-matay na issue ng pag-alis ng Typhoon missile na nakatalaga dito sa ating bansa. At hindi po ito aalisin. Wala pong planong alisin ng Typhoon missile, bagkus bibili pa nga ang ating gobyerno dahil bihasa na po ang ating military sa paggamit netong Typhoon missile na to, maging yung BrahMos supersonic cruise missile na galing rin ng India. Kaya ang ating gobyerno, bukod sa naglaan po
ng pondong $200 million dito sa mga short range ay balak pa pong dagdagan ng mid-range at long-range na BrahMos Supersonic Cruise Missile. Ito po naman ay nagkakahalaga ng $375 million. Okay, kaya patuloy po ang ating pagpapalakas ng depensa. Dahil nga po sa ginagawang to ng China at ang ating gobyerno ay gustong palakasin dahil kailangan natin ito para din ang US ay magkaroon din ng kumpiyansa para ipagtanggol tayo dahil yun nga po yung sinasabi noon ni Secretary Lloyd Austin na kailangan ng Pilipinas na at least makarating sa level na kailangan ng Pilipinas pagdating sa militarization, modernization ng ating AFP. Kaya tayo ay tinutulungan ng US na ponduhan ang iba nating pangangailangan sa pag-upgrade ng ating mga modern weapon. Bukod dito ay patuloy rin na pinapalakas ng Pilipinas ang ugnayan nito sa Estados Unidos sa pamamagitan ng pinagsamang yung mga military exercise po, pagde-deploy. Dahil po pag etong defense missile na ay na-acquired natin, hindi man sigurado pa kung sa India o sa Japan, pero at least ay napapractice na natin kung magkaroon ng close deal ay agad na magpapadala ang India ng missile na defense missile na short range para practicein o mainsayo ng ating mga AFP kung paano ang tamang paggamit nito bago i-deliver o bago ibigay sa ating gobyerno yung na-acquired nating mga missile. Okay? So, yung short range na missile na nagaling sa India ay umaabot po siya, yung Akash missile system ay umaabot po siya ng 25 km ang layo. Kayang-kaya niyang patamaan ng isang jet fighter o kaya ang mga frigate na papasok sa ating exclusive economic zone. Bukod dito ay nakikipagsunduri ng Pilipinas sa India noong nakaraang taon pa to para sa pagbili nga ng BrahMos Supersonic para pag-isay na lang yung nagkakalaga ng 375. At patuloy din ang ating gobyerno dito naman sa pakikipag-usap sa Estados Unidos para naman dito sa Typhoon Intermediate Mid-Range Missile System. Okay, dahil yan ang mga kailangan po ng ating gobyerno, natin mismo. At ang kagandahan nito, bukod dito sa mga missile na to, yung short range missile defense at yung mga mid-range at long-range missile, ang ating gobyerno po ay meron na rin pong inilaan na mga weapon, hindi lamang sa mga missile, maging sa iba. Maging ang tinatawag na submarine po ay kasama na po sa Horizon 3 upgrade. Yung pinaplano na dito gawin sa Subic para mas makatipid. Pero ang balita dyan ay 2 lang. At 3 ang nasa plano pero 2 ang mauuna at yung isa ay siguro to be follow na yon. Okay, at ang mga karagdagan pong weapon na balak bilhin ng ating gobyerno ay yung unang-una yung light combat aircraft. Plano ng pamahalaan na bumili ng karagdagan FA-50 fighter jet. Ito po ay galing sa South Korea. Ito po ay na-acquired ng panahon ni Pinoy. 12 pieces na FA-50. Ngayon po ay meron na itong body number na FA-50PH. Okay, light combat aircraft po ito. At ito po ay stealth jet fighter din. At advanced din po ang kanilang system.
Okay, ito po ay galing sa Korean Aerospace Industries. At ang mga eroplanong ito ay mapapalakas ang air defense capability ng Philippine Air Force. Dadagdagan po yan. Kasi parang hindi umurong na yung Pilipinas doon sa Swedish jet fighter. O yung Griffin. Yung Griffin fighter jet ay parang hindi na kasi medyo may kamahalan. Pero yung parang yung capability ng FA-50 galing sa South Korea at dito sa yung Gripen jet fighter ng Sweden ay halos merong similarity. Okay, at merong parehas po silang light combat aircraft. Okay, sumunod po dyan yung intermediate range missile system. Okay, makakakuha ng intermediate range missile launcher mula sa Estados Unidos. Partikular itong Typhoon missile at yung kanilang HIMARS mid-range missile. Okay, at sumunod po dyan yung fast attack interdiction craft with missile. Ito po ay yung tinatawag na FAIC-M. Ito ay bahagi ng Phase 2 dito sa Horizon or Re-Horizon 3 Modernization Program. Ito po ay isang barko o Philippine ang mag-acquire po nito, yung Philippine Navy. Okay, ay para mapalakas yung ating maritime defense at protektahan ang ating mga teritoryo. Sumunod dyan yung multi-role fighter jet. Biruin mo yung bukod dito sa FA-50, meron pang multi-role fighter jet na kukunin ng ating gobyerno. Naghahanap lang ang Pilipinas ng multi-role fighter jet upang mapalitan ang mga lumang kagamitan at mapahusay ang air combat capability. Okay, yung ang medyo meron pong mas mababa doon sa Griffin na pero ito rin po ay pinaplano pa rin, hindi pa naman po yata tapos. Yung meron silang nung nakaraan, merong dinisplay doon sa ating World Trade sa Pasay, yung tinatawag na Saab Griffin E. Okay, meron po yan dinisplay doon sa World Trade Center na ipinakita ang isang defense exhibition sa Manila kamakailan lang. So, plano pa rin palang kumuha. Kaya lang yung mas light na multi-role jet. Tapos, katulad nga ng binanggit natin kanina, yung submarine ay interesado rin ang Pilipinas na bumili ng hindi bababa sa 3. Hindi bababa sa 2 hanggang 3 submarine. Bilang bahagi ng pagpapalakas ng naval capability, okay, at strategic deep deterrence laban sa mga potensyal na banta sa karagatan. So, yung mga planong nito ay bahagi ng mas malawak na programa ng modernization program ng ating Armed Forces of the Philippines. Okay, ang layunin lang naman nito ay palakasin ang ating depensa dito sa ating teritoryo, especially sa West Philippine Sea. Dahil nga po, hindi na nagugustuhan ng ating pamahalaan, maging ng international community, ang ginagawa ng China. Okay, at tayo ay sumusunod sa international law, yung UNCLOS, kaya mas malaki ang ating karapatan na ipaglaban ang ating teritoryo. Okay, at sana po ay itong mga pinaplanong bilhin ay agad-agad na ma-acquired na natin at para ito po ay mapagpraktisan at magamay ng ating otoridad, ng ating mga kasundaluhan para nang sa ganon ay hindi na tayo basta-basta aapihin o hindi na tayo basta-basta tatakutin gaya ng bansang China. So, ito po yung isang meron pa pong ito yung phase 2. Galing rin po to sa GMA, kaya yan po. So, yan po yung at medyo
ah, maliit lang at hindi natin mailalagay sa full screen. Yun nga po yung sinabi nga po ni Lieutenant General Roy Galido na plano na talaga ng ang Army is venturing into identifying platform or capability that would enable the Army to project our force within the sovereignty of the Philippines, which is the 200 nautical miles EEZ in coordination or in support to the Navy and the Air Force capability development. So, yan po yun. Okay, so ito pong ating mga kinukuhaan ng mga ganitong balita ay dapat sa mga legit news platform at hindi po katulad ng ginagawa ng China na nag-iimbento at gumagawa ng mga fake news para ipakalat sa kanilang bansa. Okay, so yan lang po ang aking masasabi dito at maraming salamat sa inyong laging pakikinig dito sa ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV, at sana po ay inyong i-like at i-share at i-subscribe para malaking bagay na po yan sa aming content creator. Okay, hanggang sa susunod po ng ating kwentuhan. At maraming salamat pong muli at higit sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoon sa araw-araw na paggabay niya sa atin. Mabuhay po tayong lahat and God bless.